Buisit, wala na naman. Hay naku, 80,000 dolyar, na wala lang ng ganoon. Sa trabaho natin, normal lang ang mga palpak, di ba? 5 taon na ang nakalipas, kahit yung bihasang si Zogohua ay nagkamali sa pagtaya ng bato at namatay sa pangungulila ng mga taga-singil. Huwag kang mag-alala, 2 piraso ang binuksan natin ngayon. Ipapainom kita ng tsa mamaya, tapos hahanap tayo ng batang babae para magpa-foot massage ka. Pasensya na. Hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Yung hadlang 5 taon na ang nakalipas, hindi ko talaga malampasan. Nitong 5 taong ito, pinag-aralan ko lahat ng tala na isinulat mo sa pagsusugal sa Jade. Sinuri ko, ang mahigit 10,000 bato, malaki at maliit. Pero yung partikular na teknikong peke, ay hindi na muling lumitaw. Gaano pa katagal? Magtatago ang mga taong iyon? Boss, pwede mo bang tingnan ang bato ko? Umalis ka na dyan, nagbebenta ka pa ng mababang kalidad na bulk material mula sa gilid. Boss, tingnan mo. Umalis ka. Huwag mo akong istorbohin habang tinitignan ko ang mga bato. Geely, sinusubukan ko na mag-ipon ng pera. Huwag kang mag-alala. Tiyak na makakapag-ipon ako ng sapat na halaga. Ang operasyon ng anak kong babae, hindi na pwedeng maantala pa. Bagong fieldstone mula sa muna, magaspang ang balat, maraming bitak, hindi pantay ang pagkakadilim ng buhangin, malamang napakapangit ng base ng Jadete sa loob, 10 taya, 10 talo. Pero, ang mga bitak na ito, ang maaaring magligtas dito. Sige. Salamat, Geely. Guro, pwede ko bang ibenta ang bato ko sa inyo? Ang mga batong ganito ang balat ay hindi gaanong mahalaga. 30 piso bawat kilo. Para lang maibenta ang dami, at itong piraso mo, hindi pa ito umabot ng kalahating kilo. Pero, dahil kulang ka sa pera, bakit hindi mo ito putulin? Subukan mo ang swerte mo. Ang buhay at kamatayan ay itinadhana, ang yaman at karangalan ay galing sa langit. Sige. Puputulin ko ito. Itong pangit na bato, walang kwentang putulin, matalo ka rin naman, at nagsasayang ka lang, ng 10 piso sa bayad sa water tool. Eksakto, sayang lang ang oras dito. Luma ang jade, sapat ang tigas ng texture. Kaya nagkakaspark ang powder. Ang batong ito, sa tingin ko, ay may laman. Tingnan mo yan. Bughaw ang tubig. Walang bulak, walang dumi. Malinis naman ang base. Mukhang, kasya na para sa isang ring face. Kahit itong isang ring face lang. Mahigit 50,000 dolyar na ang halaga. 50,000. May iligtas ang anak ko. May iligtas ang anak ko. Tingnan mo ang laki. Kung tatahiin pa natin ng 1 beses, kung makakakuha tayo ng itlog ng kalapati mula rito, 10 beses tataas ang halaga. 10 beses pa. Kunin mo lang ang gusto mong makuha, sakto lang para mabayaran ang pusta. Paano naman ang sobrang kita at panganib? Hayaan mo na ang susunod na buyer ang bahala. Ang pagiging sakim para sa mas marami, nagdudulot ng pagkatalo. Malinaw na, anong panganib pa ang meron? 50,000. Kung hindi mo ito puputulin, akin na lang ang batong ito. Deal. Putulin na natin. Sira na.
Paano nangyari yon? Boss, alam mo, yung batang si Zufeng, ang talas talaga ng mata niya, bakit hindi siya humanap ng mas magandang pagkakataon para kumita ng malaki? Sa halip, kontento siyang manatili dito kasama natin, nagtatrabaho bilang tagaputol ng bato. Boss, may problema tayo. Pumasok na sa bansa ang mga Chen, ama at anak. Ngayon, diretsyo sila papunta sa ating Jade Dragon Pavilion. Bilis, bilis, bilis. Magtipon agad sa headquarters. May importante na sasabihin ng boss sa lahat. Ang kasaysayan ko sa pamilya Chen, lahat ng lumang drama ng pamilya. Alam na ng lahat yan. Mula nang pumanaw ang panganay mong kapatid, ang posisyon bilang pinuno ng pamilya, napunta sa akin. Pero sa pangalan, ako'y isang dayuhan pa rin. Ang pagpunta nila rito, diretsong sa Julong Pavilion, ay may isang layunin. Kunin ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Pero hindi kailangan kayong lahat ay madamay sa akin dito. Ito ang ilang negosyo na tumatakbo sa ilalim ng pangalan ko, mga bar, restaurant at mga katulad nito. Hiwalay ito sa mga ari-arian ng pamilya Chen. Kunin nyo at paghasyan nyo. Boss, kung ibibigay mo ang lahat ng ito sa amin, ano ang gagawin mo? Boss, hindi mo kailangang maging masyadong pesimista. Nitong mga nakaraang taon, ang mag-amang Chen na yan ay nakilala sa Burma, pero kami ay hindi rin basta-basta. Tama yan, boss. Naalala mo noong ang mag-amang Chen, dahil sa sarili nilang kapakanan, ay nagtaksil sa pamilya Chen, hindi pa natin sila nababawian noon, kabaitan mo na yon sa kanila. Ngayon ay maglakas loob silang bumalik para makipag-agawan sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Sa pinakamasamang mangyari, harapin lang natin sila ng diretsyo. Harapin natin sila. Tama na. Ang titulong King of Eastern Burma ni Chen Yongshen ay hindi lang pampalabo. Kung naglakas loob silang pumunta ngayon, siguradong handang-handa sila. Boss, Naalala mo, noong una akong sumali sa caravan? Sumunod ako sa'yo at nanumpa sa harap ng patron Diati na magsasalo sa ginhawa at hirap sa panahong ganito, hindi ko magagawa. Nakunin ang benepisyo at tumakbo. tama siya, boss. Noon, ang buhay kong ito ay iniligtas mo at ng panganay na kapatid. Hindi ako maaaring maging walang utang na loob kung ililipat mo ang mga tindahan sa amin. Hindi ko tatanggapin yon. Tama, hindi namin tatanggapin. Oo, hindi namin matatanggap. Hindi kami maaaring maging walang utang na loob. Hanapin mo. Halamanan ng hiyas na jade. Sa ngayon, ang asawa ng amo ay nasa impyerno na. Hindi natin siya pwedeng idamay dito. Zufeng, anong ginagawa mo? Zufeng, hindi mo naman sasamantalahin ang problema ng asawa ng amo at tatakas kasama ang tindahan, di ba? Tama, Zufeng, walang utang na loob ka. Nakalimutan mo na ba? Noong 3 taon na ang nakalipas, kung sino ang nagligtas sa buhay mo? Kung hindi dahil sa asawa ng amo, namatay ka na sana, sa kalsada sa kamay ng mga maniningil. Boss, nakikiusap ako, pakawalan niyo ako. Bigyan niyo lang ako ng kaunting oras. Ang utang ng tatay ko sa inyo, babayaran ko, pangako. Hehe, Saije. Mag-iwan ka ng isang braso bilang tubo. Tigilan. Magkano ang utang niya sa inyo? Hindi naman kalakihan. 100. Ibigay mo sa kanya. Heto ang 1,000,000. Sabihin mo sa iba na ang utang ng kanilang pamilya, sa akin na sila lalapit mula ngayon.
Bata, swerte mo ngayon. Umalis na tayo. Biyahe. Huwag kang matakot. Gusto mo bang sumama sa akin? Ang daanan sa Akabayo ay may mga sinaunang landas. Ang diwa ng mga ngalakal ay nananatiling libong taon. Ang hula ay nasa langit. Ang hula ay nasa lupa. Ang hula ay nasa tao. Zhou Feng, mula sa sandaling ito, ikaw ay miyembro na ng aking karaban. Mula ngayon, ako, si Beijing, ay maghahati ng kasaganaan sa inyong lahat, at gayon din ng hirap. Nangangako kaming susunod sa asawa ng amo hanggang kamatayan. Maghahati ng kasaganaan at gayon din ng hirap. Tama na. Lahat ay may kanya-kanyang pagpipilian. Zhou Feng, kunin mo ang kontrata at umalis ka. Hindi kita pagbibintangan. Walang utang na loob ka. Kunin mo ang kontrata mo at umalis ka na rito. Huwag mo akong hayaang makita ka ulit. Kung hindi, sa tuwing makikita kita, bubugbugin kita. Boss, nakarating na sila sa Julongsuan. Asong, ang tagal na nating hindi nagkita. Hoy, so kilala ni Boss Bai, ang taong ito. Alam mo siguro, di ba? Siya si Boss Bai, ang pinsan ng kanyang yumaong asawa. 10 taon na ang nakalipas. Nagkanulo siya sa pamilya Chen at tumakas papuntang Myanmar. Ngayong naitayo na niya ang kanyang kapangyarihan. Gusto niyang bumalik at agawin ang mga ari-arian ng pamilya Chen. Maging totoo tayo, nang-aapi lang siya sa isang byuda at sa kanyang anak. Ang lakas ng dating nila. Babae lang naman si Boss Bai. Hindi magiging madali para sa kanya na protektahan ang napakalaking negosyo ng pamilya. Bakit hindi na lang ibigay ang mga ari-arian para mapayapa ang isip? Batay sa personalidad ng boss, duda akong handa siyang magbigay lang ng negosyong itinayo niya mula sa wala. Beijing, huwag kang magpakapamilyar sa akin. Alam mo kung bakit ako narito. Ikaw at ako. Taya tayo. Taya sa ano? Tataya natin. Taya tayo sa posisyon ng head ng pamilyang Chen. Anong problema? Takot ka? CJ, Boss, ang host, sumusunod sa bisita. Paano mo gusto tumaya? Mabuti. Parehong patakaran. Putulin ang mga bato. 3 pagkakataon bawat isa sa atin. Pumili ng isang rough stone. 3 bato. Ang mananalo ay yung mas tumaas ang halaga ng mga bato. Kung matatalo ka, isusuko mo ang posisyon ng head ng pamilya at laliyas sa Riley. itong 3 matandang Burmese na to, bihirang nagkakamali nitong mga nakaraang taon sa mga Burmese Jade Auction. Ang pag-angat ng mag-amang Chen sa Burma ay dahil sa kanila. Ang mga tao sa ilalim ng boss. Hindi. Masyadong mataas ang pusta. Masyadong mataas ang pusta? Kung hindi dahil sa makalumang pananaw ng tatay ko, na laging iginiit na ang posisyon ng head, ay dapat kunin ayon sa patakaran ng pamilyang Chen. Sa tingin mo ba ay, may karapatan ka pang makipag-usap sa akin dito? At kung ikaw ang matalo? Matatalo? Ha 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 ha. Beijing. Nagbibiro ka ba?
Ha 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 ha. Tinatanong pa niya kung ano mangyayari kung ako matalo. Ha 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 ha. Kung ako ang matalo, lahat ng shop sa aking Jade Workshop ay sa iyo. At ako ay hindi na lalapit sa iyong teritoryo. Deal. Boss, Diretso sa punto. Para walang masabing si Chen Taisong ay nang-aapi ng babae, tinawag ko na ang presidente ng Jade Association, Elder Shen. Hayaan si Elder Shen ang maging saksi natin. Young Master Chen. Boss Bai. Elder Shen. Ako ang mamamahala sa paligsahan ngayong araw. Ngayon, pumili kayo ng inyong kinatawan para pumili ng mga bato. sino sa inyo ang gagawa? Maang, ako at si Mingzi, kahit papaano sa Jade City, ay matagal na ring nagtatrabaho. Ang pagtingin sa dalawang bato ay hindi dapat maging problema. Tama po, Maam, hayaan niyo ako at si Loto ang makipagsugal sa kanila. Pakitang tao lang, maganda lang ang itsura sa labas. Kapag naghiwalay ang balat at laman, hindi tataas ang halaga. Hoy, di ba't maaga kang umalis? Bakit nandito ka pa? Kung patuloy kang magsasabi ng malas, mag-ingat ka, sasampalin kita. Unang round, panalo si Chen Xiaosheng. Nagsisimula na ang pangalawang round. Tumaas ang halaga, tumaas. Hoy, hindi masama ang material. Sayang, black chicken ito, hindi ito tataas ang halaga. Paano nangyari ito? Paano naging black chicken ito? Tama na naman siya. Pangalawang round, panalo pa rin si Chen Xiaosheng. Beijing. Lumabas na ang resulta ng unang dalawang round. 2 piraso ang sunod-sunod na binuksan. Wala ni isa ang tumaas ang halaga. At pareho ng sa akin ay, glutinous ice base. Material na pwedeng makagawa ng magandang bilog na bracelet. Sumuko ka na ngayon at bibigyan kita ng iyong dignidad. Ipagpatuloy. Sige. E di ipagpatuloy natin ang pagsusugal. Pero sa round na ito, gusto kong taasan ang pusta. Kung ako ang matalo, hindi lang ang iyong teritoryo, kundi ang buong Riley Market. Hindi na ako tutungtong kahit kay Titing. Hoy! Ang aking kuya na si Chen Tiancheng ay namatay 5 taon na ang nakalipas. Naiisip ko, nitong 5 taon, napakalungkot mo siguro, di ba? Ikaw. Kung ikaw ang matalo, samahan mo ako ng 3 taon. Shen Taisong, gago ka. Kapag ang matatanda ang nag-uusap, dapat manahimik ang mga bata. May lakas ka? Kasunduan na. Mabuti. Gusto ko yan. Nagsisimula na ang ikatlong round.
Nako. Tama. Beijing, nakita mo? Panalo ako. Baka naman ngayon. Hindi ko na talaga kayang hawakan ang posisyon ng head of the family. Kumakalat ang kulay ng banda. Tingnan mo ang lapad. Sapat para sa ilang malalaking piraso. Hahaha. Kahit hindi ito, top grade na materyales. Sobra-sobra na ito. Beijing. Sabi ko na sa'yo noon pa. Hindi mo ako matatalo sa sugal. Ang payo ko sa'yo ay sumunod ka na lang at ihandog mo ang posisyon ng head of the family at gumapang ka para maglingkod sa akin. Teka. Sandali. Zhou Feng, Hindi pa natin binuksan ang pangatlo nating bato. Paano mo masasabing natalo si ate? Paano kung ikaw pala ang matatalo? Bastos kang bata ka. Hindi ka ba dapat tumatakas na? Bakit ka pa nandito? Tama ka, Zhou Feng. Walang utang na loob. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. Kung hindi, huwag kang magalit kung bastusin kita. tumahimik kayong lahat. Zhou Feng, ano ba ang ginagawa mo? 8. Salamat sa lahat ng taong inalagaan mo ako. Iniligtas mo ang buhay ko. Binigyan mo ako ng dahilan para mabuhay. Ngayon, ako ang susugal para sa'yo. Kung matalo tayo, ako ang sasagot sa lahat. Kung manalo tayo, isipin mo na lang itong kabayaran sa kabutihan mo sa mga nakaraang taon. Ito, Hoy, batang walang hiya. Ayaw mo talagang tumigil, ano? 8. Walang utang na loob si Zhou Feng. Hindi natin maipagkakatiwala ang pag-asa ng pamilya Chen sa kanyang mga kamay. Tama, ate. Baka nga, kasabwat niya, si Chen Taesong. Hindi natin pwedeng payagang tumaya si Zhou Feng. CJ, 8. Lu Tu Mingzi. Mga kasama, naniniwala ako kay Zhou Feng. Zhou Feng, ikaw na ang tumaya. Sugal. Bata, nakikita mo ba? Nabuksan na. Sa tingin mo ba, sa puntong ito, may kailangan pa bang ituloy ang sugal? Siyempre, meron. Binata Chen, nagmamadali kang humusga. Natatakot kang matalo sa akin, ang buong Jade Street ni ate. Kalokohan, bakit ako matatakot? Mabuti. Dahil hindi ka natatakot, hayaan mo akong tumaya sa pangatlong round. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero sa estado mo, ang makipagkompetensya sa tauhan ko, hindi ka karapat-dapat. Kung gayon, idadagdag ko, kasama ang mata ko. Sapat na ba yon para tumaya laban sa'yo? Buisit, Zhou Feng. Anong nangyari sa kanya? Zhou Feng, Gusto ko ang mga mata mo. CJ, huwag. Hindi na tayo tataya sa ikatlong round. Zhou Feng, hindi mo kailangang makisali sa gulo na ito. ma'am, magtiwala ka sa akin. Isang kulay na banda na halos 3 sentimetro ang lapad. At kumakalat. Ang halaga nito ay mahigit 200,000 sa pinakamababa. Wala siyang pagkakataong bumawi. Hindi masama, ang taong may ganoong klase ng mata ay bihira makita. Sa buong Riley, isa lang siyang manggagawa sa pagputol ng bato. Anong meron siyang pambato? Spakenfield Black-Skinned Rostone. Hindi halata ang mga katangian ng pagbubukas. Madaling mapagkamalang, yung basurang galing sa anyan, magaspang at butas-butas ang balat, puno ng bitak. Pero sa totoo lang, ito yung klase ng bato, na may tunay na pagkakataong lumobo ang halaga. Sumusunod ang kulay sa mga bitak. Kung manalo tayo, mas mahalaga ito kaysa sa kabuuan ng kanyang 3 bato. Anong klaseng basura ang pinili niya? Paano makakapagbigay ng maganda to? Mukhang si Boss Bay ay talagang umabot na sa pinakamababa ngayon. Ma'am, sabi ko sa'yo hindi natin siya mapagkakatiwalaan. Tingnan mo ang pinili niya. Basura talaga. Malinaw na sinusubukan niya tayong lokohin. Gamit to? Tatalunin ako? Hoy, bata, tingnan mo yung batong yun. Ang isang batong yun pa lang ay mahigit 1,000,000 na ang halaga. Anong akala mo? Ayos. Talagang ginestusan mo ang setup. Kinabahan ako. Hoy, bata. Natalo ka. Ang mga mata mo.
ay namumutla na ngayon. Young Master Chen, masyado naman yatang. Maaga para sabihin yan, di ba? Sus Mariosep, Icy Young Green. Yan ang tunay na Icy Young Green Jade. Paano nangyari ito? Imposible. Kakanin ako pa sinisilip lahat, bawat bato. Itong batong ito, ay walang laman. Paano siya nakakuha ng buong piraso mula rito? Sumusunod ang kulay sa bitak. Maliit na pusta, malaking panalo. Isang mapanganib na sugal na nagbunga. Sumusunod ang kulay sa bitak. Naiintindihan ko na. Ang lakas ng loob ng batang ito. Gumamit siya ng martilyo para basagin ang bato. Mukhang sinisira niya ang material. Ngunit sa totoo lang, habang pinipilit buksan ang bitak, naprotektahan nito ang mataas na halagang jade sa loob, na masayang sa cutting machine. Ang jade ni Young Master Chen ay tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang jade ni Boss Bai, buong kulay na icy young green, ay mukhang buong piraso mula sa bitak, tinatayang halaga, 4,800,000. Young Master Chen, lumabas na ang resulta. Hindi ba dapat, tuparin mo na ang pangako mo? Bata, sino ka ba talaga? Julong Suan, manggagawang tagaputol ng bato. Zhu Feng. Sige, ang lakas ng loob mo. Nangangahas kang makipagsugal ulit sa akin. Gusto kong makita kung talagang magaling ka o swerte lang. Tara, CJ. Iniisip ko lang kung ano pang pwedeng ipusta mo. Ang mga mata mo o ang kamay mo na ito. Ano pa bang pwedeng ilaban mo? Ang tatay ko ang hari ng silangang Myanmar. Akala mo wala akong pera? Pagkalipas ng ilang araw, ako ay Ang pinag-usapan ko ngayon. Kung wala ka nito, umalis ka na. ang kapal ng mukha mong hamakin ako. Alam mo ba, sa isang salita ko lang, mapapagawa ko sa'yo. Mapapagawa mo sa kanya ang ano? Chen Taesong. Huwag mong kalimutan, teritoryo ito ni Magang. Isa siya sa amin. Hindi ito ang lugar para sa kalokohan mo. Tama, kung wala ka ng pambato, umalis ka na. Pigilan mo ang pagpapanggap na mataas ka. Lumabas ka. Magbabayad ka para dito. Salamat, Zufeng. Ginang, ito po ay. Karapat dapat ka nito. Kung hindi dahil sa'yo ngayon, kalimutan mo na itong Jade Street. Kahit ang aking julongsuan, ay baka hindi nakaligtas. Mahirap sabihin. Sa totoo lang, ako ang nakalamang sa'yo. Zhu Feng. Kailangan mong maintindihan kung ano ang kaya mong kunin at hindi. Tama, Zhu Feng, dapat mong mapagtanto. Kung hindi sana, isinugal ng Ginang ang buong yaman niya. Para sa'yo, may pagkakataon ka pa bang manalo? Tama na kayong lahat. Hindi ko kailangan ang buong Jade Street. Ginang, sabi ko sa'yo. Sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin sa mga nakaraang taon, magtatrabaho akong parang kalabaw o kabayo at hindi ko pa rin mababayaran. Bukod pa riyan, nakakuha na ako ng isang tindahan mula sa'yo, Ginang. Zufeng. Sa totoo lang, ang kontratang ito, hindi ko rin dapat kunin, pero napaka-importante nito sa akin. Ginang, kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, ito na lang ang gawin mong bayad sa akin. CJ, kukunin ko muna itong Jade Street para sa'yo pansamantala. Kapag gusto mo na ito, hanapin mo lang ako anumang oras. Salamat, Ginang. Walang kwenta. Isang simpleng trabaho lang, nasira mo pa. Paano ko aasahan na may magagawa ka? Tatay, hindi ko kasalanan. Wala akong ideya kung bakit ang tindahan ni Baijing ay may tagatasa ng hiyas na sobrang galing sa pagputol ng bato. Isang manggagapas ng bato? Oo, ang pangalan niya ay Zhou Feng. Sobrang galing niya sa pagtasa ng bato. Si Qin Wen ay hindi makakapantay sa kanya. Huwag mo akong lolokohin. Lumabas ka.
Gusto mo akong makita, boss? Lumang pito. Veterano ka rito. Naaalala mo ba ang padala na ito? Pero pwede nating hanapin. Ang ating tindahan, ang Kibauzai, lahat ng record ng papasok at papalabas na padala, nandito lahat. Tama, ito ang bato. Ang tatay ko ang orihinal na pumutol nito. Ito ang bato. Yushin Group. Hindi ba ito, isang kumpanya sa ilalim ng pamilya Chen? Pwede kayang. May kinalaman ang pamilya Chen sa pagkamatay ng tatay ko. May problema si Manager Huang. Anong nangyari? Dinala ni Chen Taisong ang isang grupo ng mga lalaki. Sumama ka sa akin para makita si Chen Taisong. Chen Taisong, masama ba ang loob mo? Masama ang loob? Sinabi ko na sa iyo. Ang tatay ko ang hari ng silangang Myanmar. Kahit mawalan pa ako ng 10 karagdagang kalye, kayang kitain ulit iyon ng tatay ko. Pero sinira mo ako. Ikaw ang pumalit bilang pinuno ng pamilya Chen. Ang pagwasak sa tambakan mong ito ay pagpapalampas na sa iyo. Paumanhin, Binata Chen, bakit hindi ka magpatuloy? Zhou Feng, huwag mong isiping ang proteksyon ni Beijing ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan para gawin ang anumang gusto mo. Mga lalaki. Sugurin siya. Hindi mo magagawa. Chen Taisong, huwag mong kalimutan kung kaninong teritoryo ito. Kung may mga has na humawak sa akin, wala sa inyo, ang makakaalis ng Jade Treasure Pavilion ng buhay. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Paano kung patayin kita? Magagawa pa kaya ni Beijing na hawakan ako? Hulihin siya. Sino ka? Ako yung naghahanap kay Ginoong Joe. Pwede mo bang tingnan itong bato ko kung sakaling makakuha ako ng pera dito? Ah, ikaw pala. Ingat. Joe Feng, niloko mo na naman ako. Magbabayad ka nito? Boss, anong nangyari? Boss! Boss pa rin ang tawag niyo sa kanya. Kung ganyan pa rin kayo, talagang mamamatay yang boss niyo. Dalhin niyo na siya sa ospital, ngayon din. Hoy, salamat sa tulong mo ngayon. Kung wala ka, patay na ako. Walang anuman. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Okay na ba ngayon ang anak mo? Sa ngayon, oo. Pero ang gasto sa kasunod na paggamot niya, malaking halaga talaga. Kung wala akong maipan na pera, baka siya ay. Ginoong Joe, paano kung maging bodyguard mo na lang ako? Nakita mo naman, delikado ang maging bodyguard ko. At masasabi ko sa'yo, ang mga bagay mula ngayon, mas lalo lang lalala. Ha, delikado? Sa mundong ito, wala nang mas delikado kaysa sa pagiging walang-wala. Boss, nakikiusap ako, pakawalan mo ako. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. May utang sa'yo ang tatay ko, sinusumpa kong babayaran kita. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Mula ngayon, basta, ako, si Zhu Feng, ay may makakain. Hindi ka magugutom. Ang mga
mga gastusin sa pagpapagamot ng anak mong babae sa hinaharap. Ako ang sasagot sa lahat. Boss, Tara na. boss. Sigurado ka ba talaga na papasok ka sa teritoryo ng pamilya Chen? Ang pagkamatay ng tatay ko ay may kinalaman sa pamilya Chen. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Kung hindi ako pupunta, hindi lalabas si Chen Yongsheng. Ano ang sinabi mo? Pumunta si Zhu Feng para hanapin si Chen Taisong. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ilang tauhan ang dala niya? Isa lang. Tipunin agad ang ating mga tauhan. Pupunta tayo. Sa Shigao Street kasama ko. Opo, ma'am. Ha? Tumama ulit? Imposible. Another jackpot? Ang weird talaga nito. Sino ba talaga ang lalaking ito? Hoy, ngayon sa Shigao Street, lahat ng bagong stock ay binuksan niya mag-isa. Hindi lang yan, bawat isang binuksan niya ay panalo. Kung magpapatuloy ito, ano ang dapat nating gawin? Hindi naman tayo pwedeng mamulot lang ng mga tirang iwan niya. Hayaan mo na, hindi na ako maglalaro ngayon. Binibining Qinwen, siya nga, kaninang umaga pa niya natapos lahat. Ang mga bato mula sa buong kalye natin. Ginoong Joe. Nagkita na naman tayo. Hindi ko lang akalain na ngayong araw, ang taong darating para wasakin ang aming kalye ng Jade ng pamilya Chen ay ikaw pala. Nagulat ka. Hindi ko inaasahan. Pero hindi rin naman talaga. Oh, Ang mga tauhan mo ay binugbog ang aming binata. Nasa ospital pa rin siya hanggang ngayon. Kahit hindi ka pa dumating ngayon, Ginoong Joe. Ang aking pamilyang Chen ay pupuntahan ka rin. dahil nandito na ako ngayon. Hindi mo na kailangan mag-abala pa. Sinira ni Chen Taisong ang aking tindahan, malaki ang nawala sa akin. Kailangan kong pumunta sa kanyang teritoryo para makabawi. Sa tingin mo ba, ang lahat ng ito ay hindi sapat? Hindi sapat. Sige. Ang pamilya Chen ay nagpapatakbo ng negosyo. Hindi kami tumatanggi sa mga customer. Sige, ituloy mo. Paano mo gusto maglaro? Maghiwa ng mga batong walang halaga. Ayos. Sisibayan ka ni Qinwen. Lahat pumili kayo ng bato. Ang mananalo ay yung may batong pinakamalapit sa solidong jade. Ang mananalo. Ano, tama ba ang narinig ko? Sab niya, pinakamalapit sa solidong jade. Karaniwan, kahit magandang bato, bihira ang 100% solidong jade. At hahanapin nila yun sa tambak ng basura. Parang nangangahulugan ng karayom sa isang mandala ng dayami. Eksakto, tingnan mo kung gaano siya kumpiyansa. Sino kaya siya? Hindi nyo ba siya kilala? Siya yung tumalo kay Qinwen. Sa Julong siya noong nakaraan. Yung apprentice na pumuputol ng bato. Siya pala. Tiyak na matatalo si Qinwen ngayon. Huwag masyadong sigurado. Huwag kalimutan. Kaninong teritoryo ito? Binibining Qinwen, ang laman ng solidong jade ay halos 78%. 78%. Binibining Qinwen. Ang galing-galing mo talaga. At galing pa ito sa tambak ng basura. Mukhang si Ginoong Zhou ang matatalo sa round na ito. Ginoong Zhou, ikaw na ang susunod. Ito. Ginoong Zuzu, puno na ang bahay. Pwede na. Talagang puno na.
Binibining Kinwen. Mukhang nanalo na naman ako. Ano naman kung nanalo ka? Sa tingin mo ba, ang panalo ay nangangahulugang makukuha mo ang gusto mong kabayaran? Ano pang hinihintay mo? Sige na. Ang lakas ng loob mong saktan ang mga tao ko. Uy. Anong ginagawa mo rito? Sinabi sa akin ni Luotoon na nasa Shigaw Street ka. Nag-alala ako, kaya naparito ako para tingnan ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw ang unang tao na nangahas na paligiran ako sarili. Boss, bye. Hindi ako naniniwalang talagang manggahas kang hawakan ako. Hindi ka manggahas. Bye, Jing. Huwag mong kalimutan. Ako ang nag-a-appraise ng Jade para sa King of Eastern Myanmar. Kung may mangyari sa akin, sa palagay mo ba ay papayag ang King na makalusot ka? Tingnan natin. Tigil. Ginoong Chen. Chen Yongsheng. Sa wakas, dumating ka rin. Bai Jing. Tungkol sa nangyari ngayong araw, alam ko ang buong kwento. Mali si Taisong na sinira ang Quibao Jai. Lampas na siya sa kanyang hangganan. Pero natuto na siya. Pero ngayong araw, pumunta sa tindahan ko ang batang to at nanggulo. At tinutukan mo ng baril ang tauhan ko. Ngayon, di ba't may utang ka sa akin? Napaliwanag? Sandali. Boss, ang buong gulo ngayong araw ay dahil sa akin nagsimula. Ayokong madamay kayong lahat. Umuwi na kayo kasama ng mga kapatid. Zhou Feng. Kasapi ka ng Horsigang. Dahil nasa ilalim ka ng aking proteksyon, hindi kita pababayaan. Tio, anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Mabuti, dahil tinatawag mo akong tayo. Pwedeng kalimutan na ang iba. Pero mananatili ang batang to. Kailangan niyang magpaliwanag sa akin. At paano kung tumanggi ako? Chen Yongsheng, may lakas ka ng loob. Ma'am. Salamat sa pagsagip mo sa akin ngayon. Tungkol sa iba pa, ako na ang bahala. Ikaw, paano mo haharapin yon? Siya ang hari ng silangang Myanmar. Ma'am, magtiwala ka sa akin. Hey Chen, anong klaseng paliwanag ang gusto mo? Binata, hindi ko inakala na may ganito kang tapang. Pero, sa tingin mo sa mga maliliit na trick na ito, makakamit mo ang dahilan kung bakit ka pumunta rito. Ano ang ibig mong sabihin? Gumawa ka ng gulo sa Shigaw Street ngayon. Para lang mapilitan akong lumitaw, para magtanong tungkol sa tandang orchid. Sinusubaybayan mo ako? Hindi lang kita sinubaybayan. Alam ko rin, ang iyong kasanayan sa pagsusuri ng hilaw na bato ay galing sa iyong ama. Ang dahilan kung bakit ka nasa Julomshen, nagtatrabaho bilang tagaputol ng bato, ay para hanapin ang iyong kaaway. Alam mo kung sino ang kaaway ko? Yasheng Group ay maaaring pagmamayari ng pamilyang Chen. At apelyidong Chen. Ngunit itong Chen na ito ay maaaring hindi ako, Chen Yongsheng. Maaari rin itong maging. Bakit ko dapat paniwalaan ka? Ang pangalan ng iyong ama ay Zhou Guohua. 5 taon na ang nakalipas, siya ay inilagay sa bitag. Mga pekeng batong-bato, dumaan ang mga iyon sa Yasheng Group. Kung gusto mong malaman ng iba pa, hanapin mo ako sa Chen Mansion. Zhou Feng. Samahan na kita pa uwi. Ma'am. Ang Yushin Group, kanino ito? Ito ay pag-aari ng yumaong asawa ko, si Chen Tianqiang. Bakit mo na itanong? Wala lang. Nagtataka lang ako. Salamat sa ngayon, ma'am. Zhou Feng. Hindi ko mababayaran ka sa ngayon. Umalis na tayo. Nanay. Si Zhou Feng, siya. Ano ba ang ibig niyang sabihin?
Bakit ko dapat paniwalaan ka? Ang pangalan ng iyong ama ay Joe Guahua. 5 taon na ang nakalipas siya ay inilagay sa bitag, mga pekeng batong-bato. Dumaan ang mga iyon sa Yasheng Group. Kung gusto mong malaman ng iba pa, hanapin mo ako sa Chen Mansion. Tumigil ka dyan. Anong pakay mo? Payagan mo siyang dumaan. Tikman mo. 10 taong tinanda na Banzangki. Pass muna ako sa tsa. Chen, diretso na tayo sa usapan. Sige, tama. Gusto kong malaman. Kung sino ang nasa likod ng panlalansi 5 taon na ang nakalipas. Sino ba yon? Paano naman yung mga pekeng hilaw na bato? Ipinadaan yon ng Yasheng Group. Alam nating dalawa yan. Pero ang pamangkin ko, si Chen Tiancheng, 6 na taon ng patay. 6 na taon. Pero ang tatay ko ay pinagbintangan ng isang nasa likod ng Yasheng Group. 5 taon pa lang ang nakalipas. Kaya, siya nga ang hipag ko. Joe, sa ganitong kalagayan, bakit hindi na lang tayo magkasundo? Anong klaseng kasunduan? Gusto mong maghiganti para sa tatay mo. At ako, gusto kong mabawi ang pwesto ko bilang pinuno ng pamilya Chen. Kaya, gusto kitang maging kasama. Magkasama, mapapabagsak natin ang kapangyarihan ni Beijing. Ang magang na nasa likod ng hipag ko ay hindi basta-bastang tao. Ano ang nagpapalagay sa'yo na tayong dalawang magtutulungan ay makakamit ang ating mga layunin? Simple lang. Naniniwala akong narinig mo na rin tungkol dito. Ang Jade Conference na ginaganap tuwing 5 taon ay malapit nang gaganapin sa internasyonal na tubig pagdating ng panahon. Gusto kita na tulungan si Beijing na manalo. Tama, tinutulungan natin si Beijing. Pero, ang huling bato, gusto kong matalo siya roon. Hindi mo ba naiintindihan? Marami ang miyembro ng magang. Pero si Beijing lang ang sumusuporta sa kanilang lahat. Kung nasa high seas siya at nakakuha ng malaking kita, ang buong magang mananatiling tapat sa kanya. Pero paano kung matalo siya? Paano niya susuportahan ang lahat? So ang sinasabi mo, kahit gaano kalaki ang manalo ni Beijing sa umpisa, ang huling bato, Ito lang ang paraan para buwagin ang magang. Zhufeng, ang High Seas Jade Auction. Magsisimula sa 3 araw. Magpapadala ako ng susundo sa iyo sa 3 araw. CJ, gagawin ko. Old Kai, nasaan na ang lahat ng Jade Merchants? Lahat sila ay pumunta na sa High Seas Jade Auction. Isara ang tindahan mamaya. Pahina muna ang lahat. Opo, boss. CJ. Afeng. Afeng, ang tagal nating hindi nagkita. Afeng. Nasa barko na ang mga kapatid. Si sister-in-law ang nag-utos na sunduin ka. Afeng, handa ka na ba? Kung handa ka na, umalis na tayo. Sister-in-law. Nandito na si Afeng. Ito ang Jade Conference. Sinabi sa akin ng tatay ko tungkol dito. Karaniwan itong tinatawag na Jade Auction. Isang beses lang ito ginaganap tuwing 5 taon. Nagdadala ito ng maraming bihira at pambihirang bato. Kung makakapili ka ng top grade na bato, ayos ka na sa susunod na 5 taon. Zhufeng, alam mo, sa lahat ng mga taong ito, ang mga kapatid sa Horse Gang ay nakasama ko sa hirap at ginhawa.
Hindi ko sila pwedeng bigin. Bawat kapatid na nag-alay ng buhay para sa akin. Boss, umaasa ako sa'yo ngayon. Afeng, sa galing mo, tiyak na matutulungan mo ang boss na pumili ng pinakamagandang bato. Tama, Afeng. Kung matutulungan mo ang boss na pumili ng napakagandang bato sa international waters at kumita ng malaki, lahat kami ditong mga kapatid sa Horse Gang ay magpapasalamat sa iyo. Hindi ba yan si Chen Yongshen, ang hari ng silangang Myanmar? Narinig ko na napakayaman at makapangyarihan ni Chen Yongshen sa Myanmar. Kung nandito siya para pumili ng bato, mga maliliit na isda tulad natin ay walang pag-asang manalo. Parang makakakuha ka ng magandang bato sa tatlong malalaking grupo ng mga mangangalakal kahit wala dito si Chen Yongshen. Huwag kang mag-alala, boss. Sa auction na yung araw, tiyak na tutulungan kitang pumili ng pinakamagandang bato. Tara na. Nakita mo ba yon? Kinatawa ng Yuedong Group. Kinatawa ng Dijing Group. Kinatawa ng Ruli Group. Nakapunta na siya sa Julongsuan noon. Nakilala mo na siya. Tapos si Chen Yongshen. Yung 4 na grupo na yon. Ang mga pinakamalaking kalaban ng mabang natin ngayon. Gets ko. Mga kaibigan, ang mga batong-bato sa subastang ito ay 80 piraso. Magsisimula na ang subasta. Muli, binabati natin ang Dijing Commerce Group sa pagkapanalo sa ika-87 batong bato. ₱87 bato, 30 ang nabili ko. Hindi pa nga nakabawi sa kalahati ng ginastos ko sa paghiwa ng bato. Kailangan mong matutong tumantiya muna. Kayo sa Dijing, baka marami kayong pera, pero hindi kayo marunong tumantiya ng bato. Syempre, malulugi kayo. Uminom ka muna ng tsaa para huminahon. Swerte ka ngayon, Boss Bai. 50 milyon. 4 na bato lang ang hiniwa mo, at nakakuha ka ng mahigit 3 beses na materyal. Mukhang ngayong taon, lalabas kang punong-puno ulit. Lote 88, at ang huling lote natin para sa araw na ito. Ang panimulang tawad ay 30 milyon. Ang kalat-kalat naman yan, parang walang magandang material sa loob. Mag-bid kaya tayo. Ano bang nagmamadali? Susundan natin ang kilos ni Zhu Feng. Zhu Feng. Ano sa tingin mo? Gusto kong matalo siya sa huling batong ito. Talaga bang nagtitiwala ka sa akin? Huwag kang ganyan. Ako ang nag-aya sa iyo dito ngayon. Siyempre, nagtitiwala ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, nakatulong ka na sa akin, na manalo ng 200 milyon. Hindi mahalaga kung manalo o matalo sa round na ito. CJ. $40 milyong. Doblehin mo. Ano ba yan, Afeng? Nababaliw ka ba? Si Chen Taisong lang, $40 milyong. Para sa basurang to, seryoso tayong dodouble. Kumpirmado. Makinig kay Zhu Feng. $80 milyong. $80 milyong. Ang gago talaga. Miss, dagdag nga ng tsaa. Boss Bai, itong batong to, sigurado ka bang tatawad ng 80 milyon sa dolyar ng US? Base sa aking obserbasyon,
Sa loob ng batong ito, kahit na may laman man yan, sa ganyang kataas na tawad, hindi ka nababawi. Salamat sa paalala, Boski. Pero, tiwala ako kay Zhou-Feng. Mga kasama, may tatawad pa ba ng higit sa 80 milyong dolyar? $80 milyong dolyar, una. $80 milyong dolyar, pangalawa. $80 milyong dolyar, pangatlo. Binabati kita, Boss Bai. Magsisimula na ang palabas. Beijing, alam mo ba, malaki ang talo mo. Alam mo kung bakit gumastos ng 80 milyon si Zhou Feng para sa batong to? Kasi binayaran siya ng tatay ko. Gusto niyang sirain ka ng tuluyan. Zhou-Feng. Totoo ang sinasabi niya. Sabi mo magtitiwala ka sa akin. Ako. Ang puting balat asin na hilaw na batong ito mula sa Moxisha Field ay madalas nagkakaroon ng mataas na yelong jadate o kaya naman glass grade kahit na mukhang ordinaryo ang pirasong ito. Ayon sa balat nito, halos sigurado na hindi bababa sa ice grade o mas mataas pa. Kung itatakda natin ang presyo nito ng mas mataas kaysa ginto, sa pagkakataong ito, garantisadong mananalo ka. $30 milyon. Guro, simulan na. Nagkukwelyo na. Nagkukwelyo na. Ang galing ng batong ito. Wow, lumulutang na bulaklak. High ice na jade, isang katlo nito, ay glass grade na jade. Maligayang bati, Boss Bai. Tao ba talaga siya? Mahigit 20 taon na, sa negosyo ng bato, talagang malulugi sa pirasong ito. Kaya nga, mga maliit na dealer lang kami, na milyon-milyon ang negosyo. Ang binatang ito ay napakalakas ng loob. Boss Bai, maligayang bati. Yung batang si Zhou-Feng, muntik na akong mamatay sa takot. Imposible. Talagang imposible ito. Paano ito nangyari? Sa loob ng batong ito, ordinaryong materyal lang talaga. Paano niya nahiwa ang high ice na jade? Zhou Feng, paano mo ito ipapaliwanag? Chen, anong klaseng paliwanag ang hinahanap mo? Talagang imposible ito. Zhou Feng, hindi ba sinabi sa'yo ng tatay ko na ang huling bato ay dapat magpapatalo kay Beijing? Zhou Feng, hindi ba sinabi sa'yo ng tatay ko yung huling bato ay dapat magpapatalo kay Beijing? Boss, hindi ba't kakapangako lang natin kay Chen Yongsheng na day A ng kompetisyon sa Jade para matalo si Boss Bai? Kung pupunta ka sa kanya ngayon, hindi ba't parang Lahat ng bagay, kailangan ng kasagutan. Zhou-Feng, dumating ka para makita ako ngayon. Dahil lang dito, di ba? Ma'am, ang pagligtas mo sa buhay ko ay hindi ko kailanman malilimutan. Pero ang pagkamatay ng tatay ko, kailangan kong tanungin kayo, ma'am, ng makatwirang paliwanag. CJ, dahil ikaw mismo ang pumunta rito, wala na akong itatago pa. Tama ka. Pagkamatay ng asawa ko at naiwan kami ni Xiao Cheng, ako nga, sa ngalan ng grupo, ay bumili ng isang batch ng mga bato mula sa minahan ng Mawangji. Kasama sa mga iyon ang bato na binuksan ng tatay mo. Pero habang ipinapadala ang batch ng mga batong ito, ay nagkaroon ng problema. Dahil dito, mahigit kalahati ng mga bato ay nawala. Nawala. Kasama na ang binuksan ng tatay mo. Kaya, Zhou-Feng, ako talaga ang bumili ng batong ito noong una. Totoo iyon. Pero wala akong ideya kung ilang kamay ang naghawak nito matapos itong mawala. Nang makita ko ulit ito, iyon mismong bato, ang iyong ama ay nabiyak na ito sa City. 8.
Ang kasunduan ko kay Chen Yongsheng. Ganoon nga talaga ang nangyari. Ate, humihingi ako ng paumanhin. Nagkamali ako sa'yo. Sa subasta ng Jade, sisiguraduhin kong mananalo ka. Mabuti. Matalo. Binata Chen, ikaw at ang iyong ama, hindi nauubusan ng lumang panlilinlang. Boss Chen. Kung paano kayo maman sa Myanmar, baka hindi alam ng iba, pero kaming tatlo, ay alam na alam. Ang mga taktika sa Myanmar, ay hindi gagana dito sa internasyonal na katubigan. Boss Chen. Bagamat nasa internasyonal na katubigan tayo, ang Jade Conference ay may sariling mga patakaran. Bago pumasok ang iyong mga tauhan, may dalang mga armas sila, ayon sa mga patakaran. Tatay, anong gagawin natin? Kumita ng malaki si Beijing ng ganoon na lang, 7 o 8 maliliit na yaman. Tatay, hoy, tatay, hintayin mo ako. Congratulations, Boss Bai, tumama ka na naman sa jackpot. Congratulations. Nandito na ako. Ang gandang pagkakataon, nasira mo pa rin. Paano ka namin pagkakatiwalaan, na pamunuan ang pamilya Chen? Ako ang may kasalanan. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pangako ko. Sa pagkakataong ito, talagang wawasakin natin ang impluensya ni Beijing at papagbabayarin natin si Zhou Feng sa kanyang ginawa. Mabuti. Sana sa pagkakataong ito, mabigyan mo ako ng kasiyasyang sagot. Opo. Ma'am, pasensya na. Nagkamali ako sa paghusga sa'yo. Sa Jade Auction, sisiguraduhin kong mananalo ka. CJ. Pero nabanggit mo yung babae na nagbigay sa'yo ng lead. Sa lahat ng mga taon, hindi ko talaga narinig ang tungkol sa taong yon. Bakit niya gagawin yon? Bakit ituturo ang ebidensya sa pamilya Chen? Sa'yo, ma'am? Hanapin siya. Doon tayo makakakuha ng mas maraming clue. Boss, sigurado ka ba na makikita natin ang sagot dito? Elenan. 5 taon na ang nakalipas. Siya ang nagdala sa akin dito. Siya rin ang nagbigay sa akin ng lead. Pasok na tayo. Sigurado ka ba na tama ang lugar, boss? Parang walang nakatira rito. Hindi ito talaga yon. May nangyari kaya sa kanya. Zhou Feng, dumating ka rin. Sino ka? Anong nangyari rito? Gusto mong malaman? Tanungin mo sa impyerno. Nababaliw ka na ba? Laoyang, umiko tayo. Oo. Zhou. Zhou Guohua. Ano nung sinabi mo? Huwag mo akong patayin. Wala akong ginawa sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Hindi kita sinaktan. Kilala mo si Zhou Guohua? Ikaw si Zhou Guohua. Ako si Zhou Guohua. Kung hindi ako ang may gawa sa'yo, sino kaya? Siya yon. Siya ang may gawa noon. Pasensya na, hindi ako yon. Wala akong kinalaman doon.
Nakita mo ba yon? Bumalik na naman siya. Ang Burmese na siga. Siya yon. Siya yon. Siya ang nagdala ng Burmese na siga. Ninakaw nila yung batang yon. Kinuha niya yung batang may daya. At ipinagbili kay Zhao Guohua. Siya yon. Siya yon. Ang Burmese na siga. Kailangan mong maniwala sa akin. Ako'y hindi ang nagtangka sa'yo. Hindi lang ikaw ang target ni Chen Yongshen. Ako rin ang gusto niyang makuha. Gusto niya akong patayin. Chen Yongshen. Ginoong Joe, mas mabilis kang dumating kaysa sa inaasahan ko. Alam mong darating ako. Siyempre, ang mga tauhan ko ay nabigo pagkatapos ng lahat. Ang mga lalaking nakaitim sa bahay na may bakuran, ikaw ang nagpadala sa kanila. Nasaan na siya? Ano ang ginawa mo sa kanya? Ibig mong sabihin, ang taong nagbigay sa'yo ng mga clue kanina, huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Kinidnap mo siya. Heto, tikman mo, subukan mo. Bakit mo siya kinuha? Bakit mo sinaktan ng tatay ko? Mamamatay tao ka. Ngayon, ibabayad mo sa akin ang buhay mo. Tumigil ka. Chen Yongshen, bakit mo ako itinrap? Bakit mo sinaktan ng tatay ko? Ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa akin. Nasaan si Zhao Guohua? Isang ordinaryong mangangalakal lang ng Jade, ang taong iyon. Bakit ko siya ay tetrap? Dahil lang, nakaharang siya sa daan ko. Zhou Feng, malamang hindi mo pa alam ito. Ang tatay mo, si Zhao Guohua, ay nagmula talaga sa pamilyang Bai, isa sa 3 dakilang pamilya ng Riley. Ang pamilyang Bai. Ang 3 dakilang pamilya ng Riley, ang pamilyang Bai ng Silangang Riley, ang pamilyang Qi ng Kanlurang Riley, at ang pamilyang Chen ng Hilagang Riley. 30 taon na ang nakalipas. Ang batang si Zhao Guohua ay may malaking potensyal na. Marami siyang tinasa na bato para sa pamilyang Bai. Dahil dito, natulungan niyang patatagin ang pamilyang Bai bilang nangungunang pamilya sa 3. Ang pamilyang Bai na sinasabi mo. Iyon ba ang pamilya sa likod ni ate? Tama, si Bai Jing. Kung hindi, sa palagay mo ba? Walang dahilan kung bakit ka ililigtas ni Bai Jing. 5 taon na ang nakalipas, dahil lang, may koneksyon si Zhao Guohua at ang kanyang pamilyang Bai. Kaya nga si Ginoong Zhao Guohua ay napakatalas ng mata sa Jade. Bakit kaya napunta siya? Sa pagiging isang ordinaryong, mangangalakal ng Jade, dahil Zhou Feng. Ako. Eksakto, si Zhao Guohua ay talagang isang henyo sa pag-appraise ng Jade. Sayang, kulang siya sa ambisyon. Noon, kung hindi lang dahil sa pagkahumaling niya sa isang katulong mula sa pamilyang Bai. Baka nakuha pa rin niya ang nakakuha ng piraso sa imperyo ng Jade ng Riley. Ang pamilyang Bai, nakatulong. Kaya pala, noong bata pa ako, madalas banggitin ng mga magulang ko ang pamilyang Bai. Kaya pala galing sila sa pamilyang Bai. Bihira na mayroon ka pang alaala sa pamilyang Bai, Zhou Feng. Kung hindi dahil sa pagkapanganak mo, ang henyong ama mo na yon ay matagal nang nagtatrabaho para sa akin, pero ipinilit niyang magretiro para maging isang karaniwang mangangalakal. Sabihin mo nga, hindi ba't siya ang some iris sa mga plano ko? Kaya ikaw pala ang umagrabyado sa kanya. Tama ka, gusto ko talaga siyang sirain. Kailangan kong durugin ng matigas ang ulo na matandang yon para magamit kita, para ibaba si Bai Jing mula sa loob. Ganun pala. Chen Yongshen. Mula pa sa simula, ang tatay ko at ako, wala kaming iba kundi mga kasangkapan lamang para makamit mo ang iyong mga layunin. Yamang wala na kayong silbi sa akin, ama man o anak. Bakit ko pa kayo hahayaang mabuhay? Si Jing. Mabuti. Chen Yongshen, kailangan kong aminin, sa Myanmar, maaari kang mamayani sa lahat ng kapangyarihan. Ngunit huwag mong kalimutan, nasa Riley tayo. Ano naman kung nasa Riley? Akala mo ba dahil nasa Riley ka, ay hindi ka na mamamatay? Dalhin niyo sila sa labas. Bakit hindi pa kayo bumaril? Ano pa ang hinihintay ninyong lahat? Nakialaman na ang mga baril. Walang bala sa mga ito. Chen Yongshen, lahat ng lumang kalokohan mo ay paulit-ulit na. Ngayon, ako naman.
Ang tukoy nag-aabang sa kuliglig. Ginoong Chen, ano sa tingin mo? Nagulat ka? Hindi mo inaasahan to, di ba? Zhou Feng, may lakas ka ng loob na atali mo ako? Ginaya ko lang, ang pinakamagaling. Tatay, ngayon, nanghihiganti na ako para sa'yo. Zhou Feng, akala mo ba ang pagpatay sa akin ay maghihiganti para kay Zhou Guohua? Ano nang ibig mong sabihin? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Napakasimpleng konsepto, hindi mo pa rin maintindihan? Ibig mong sabihin, may ibang tao sa likod nito. Sabihin mo, sino? Sino nga? Sabihin mo ngayon. Tay! Tay, anong nangyayari? Zhou Feng, papatayin kita. Ginang, Zhou Feng. Ayos ka lang ba? Zhou Feng. okay lang ako. Mabuti. Ihahatid na kita. Tara na. Tatay. Tatay. Zhou Feng, gising ka na. Ma'am, ako. Huwag kang gagalaw. Alam kong napakahirap nito para sa'yo. Pero Zhou Feng, kailangan mong magtiwala sa akin. Malalaman ko kung sino ang nasa likod ni Chen Yongsheng. Ma'am, ako. 2 araw ka nang tulog. Kumain ka muna. Kaya ko na to. Ma'am. Kumusta na? May mga lead na ba? Wala pa. Bilisan mo, yung nasa likod ni Chen Yongsheng, hindi lang siya kalaban ni Zhou Feng. Para sa ating magang, posibleng banta rin siya. Naiintindihan ko. Honey, ano ang gagawin ko? Kung nandito ka pa sana, baka wala sa mga ito. Ang nangyari, baka si Chen Yongsheng ay hindi naging head ng pamilya. Baka si Zhao Guohua ay hindi namatay. Pasok, Ginang. Zhou Feng. Mas mukha kang maganda ngayon. Kumusta ka na? Maayos ka na bang? Naninirahan dito sa akin. Napakaganda. Kailangan mo akong makita. Ikaw, gusto mo akong makita. Ako, gusto kong bumalik sa Kibauzai. Babalik sa Kibauzai. Alam ko, pinapaimbestigahan mo sina Camel at iba pa kung sino ang nasa likod ni Chen Yongsheng. Yung litrato na binigay sa akin ng misteryosang babae ay nasa Kibauzai pa rin. Gusto kong puntahan at tingnan kung mayroon akong mahahanap na bagong lead. Yun lang. Huwag kang mag-alala, ate. Kapag nalaman ko kung sino ang tunay na pumatay, sasabihin ko agad sa'yo, hindi ako mag-iisa. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa'yo at sa mga kapatid na magang na sumusuporta sa akin. Ako, si Zhou Feng, ay matagal nang patay. CJ, mabuti rin na bumalik ka at magsiyasat. Salamat, ate. Teka. Kung mayroon kang mahanap na lead, tandaan mong ipagbigay alam agad sa akin. Nanay. Kumusta? Si Zhou Feng. Maganda ang kanyang pakiramdam.
Matagal na siyang hindi nakakabalik sa Kibauzhay. Mabuti rin para sa kanya na bumalik at bisitahin iyon. Boss, narito ka na rin. Main, ano nung ginagawa niya rito? Main, Zufeng, sa wakas, bumalik ka na sa Kibauzay. Ikaw, naghihintay ka ba para sa akin dito ngayon? Ito. Pwede ba tayong mag-usap sa ibang lugar? CJ, tara na sa opisina ko. Ano nung sinabi mo? Siya talaga ay ang nasa likod ni Chen Yongsheng. Impossible. Talagang hindi. Paano pwedeng siya? Ang taong pumatay sa aking ama. Zufeng, alam mo ito. Seryosong-seryoso ang boss dito. Kaya nga, pinaghahanap niya kami ni Camel ng hiwalay. Gusto ng boss na mahanap ang pumatay sa tatay mo. At siguraduhin din ang posisyon ng pamilya Chen ngayon. 3 araw na ang nakalipas. Nang malaman kong siya pala, hindi ako makapaniwala. Hindi ko nga magawang bumalik sa Julongsuan. Hindi ko kayang harapin ka. Lalo na ang boss, alam mo? Ngayon? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Dahil alam kong, kahit hindi ako magsalita, malalaman din ito ni Camel. Zufeng, mabuti naman ang boss sa atin. Ayokong tayo, o maging ang buong Horsigang, ay magkaaway. Mga kaaway. Nahanap ko na ang kaaway ko. Pero itong paghihiganti, paano ko ito kukunin? Ha ha ha. Ito bang paghihiganti? Paano ko ito kukunin? Zufeng, kumalma ka. Makakahiganti ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Okay lang. Magkapatid tayo. Ano man ang desisyon mo, sa pagkakataong ito, hindi kita pipigilan. Zufeng. Sa huli, kahit anong gawin mo, hindi ka naman nagkamali. Tingnan mo ito. Zufeng, nandito ka na. Halika, umupo ka. Tingnan mo. Zufeng, nakikita mo. Naglabas lang ng dokumento ang Samahang Jade. Ang Domestic Public Auction Conference ay gaganapin sa Ruili sa 1 linggo. Public Auction Conference. Tama. Bagamat maraming eksperto ang magtitipon sa kumperensyang ito. Pero ayon sa aking impormasyon, ang kumperensyang ito ay magkakaroon ng Jade Imperial Green. Imperial Green. Inimbestigahan ko na ito. Mula noong insidenteng iyon, kay Chen Yongsheng, sa karagatan, ang 3 pangunahing grupo ng kalakalan, mula sa Beijing, Yuedong, at Ruili, ay magbabago ng kanilang karaniwang pamamaraan. Hindi sila sasali sa pulong na ito. Kung wala sila, ang 3 nating pinakamalaking kakumpetensya, ang Jade Imperial Green na ito, ay parang akin na. 8. Napakabihira ng material na Imperial Green. Halos imposibleng makahanap ng isang piraso ng ganoong kalidad. Ang halaga nito ay hindi na kailangang sabihin pa. Sa kasalukuyang merkado, halos hindi ito naririnig. Sigurado ka ba, ate, na ang 3 pangunahing samahan? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Siyempre, pinagkakatiwalaan kita, ate. Ito lang kasi, kung hindi sila sasali, parang hindi tama. Sige, huwag mo na akong paniwalaan. Hoy! Zufeng. Tungkol sa bagay na ito, tiyak na tama ang impormasyon. Tiyak na tama ito. Kung handa kang tulungan ako at piliin ang pangunahing premyo, sa gitna ng libu-libong bato, ipinapangako ko sa iyo. Magkakaroon ka ng hindi inaasahang kita. Ako. Ikaw. Siyempre, Eke, isa akong negosyante.
Ang pagpapapili sa iyo ng bato ngayon ay hindi lang para tulungan ka, para rin sa sarili ko. Dahil ngayon, ang kumperensya ay mabilis na magdadala sa Ruili. Sa bagong taas, ito rin ang pinakamalaking oportunidad para sa pag-unlad ng aking pamilyang Chen. Kasama ang Julongsuan at lahat ng grupo sa ilalim ng aking pangalan. Isinugal ko na ang lahat. Kung mabigo ako ngayon, mawawala ang lahat sa akin. CJ. 8, dahil sinabi mo yan. Anong dahilan pa ang mayroon ako para tumanggi? Huwag kang mag-alala, ate. Sa loob ng 1 linggo, makukuha mo ang gusto mo. Mabuti, sa 1 linggo, magkita tayo sa publikong subasta. Imposible, boss. Ang ganda-ganda naman. Parang nasa cruise ship lang tayo, sa gitna ng dagat. Boss. Siguradong yayaman tayo ngayon. Ang saya-saya mo naman, para bang, yayaman ka na talaga. Sige na. Tandaan mo, nandito tayo ngayon para tulungan si Maamzu pumili ng bato. Kung maiyayaman man, si Maamzu yon. Pamilya naman tayong lahat. Kapag yumaman si Boss Bai, parang ikaw na rin ang yumaman. Uli, Emikin, pasensya na, sandali lang. CJ. Zhu Feng. Ano ang tinitingnan mo? Hindi ba maganda ang suot ko? Maganda. Maganda ka naman sa lahat ng suot, Maamzu. Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Sa isip ko kasi, laging nakikita ko si Maamzu. Bilang malakas at independenteng babae, iba ito sa mga karaniwan mong suot, malaki ang pagkakaiba. Kasi ang tao, maraming aspeto ang isang tao. Magsisimula na ang event, pumunta na tayo. Kumusta, kayong lahat? Iba ang pampublikong subasta ngayong taon, kumpara sa mga nakaraang taon. Naniniwala akong nakita na ninyong lahat ang aming mga numero ng lote. Magsimula na ang pagbibiding. Mukhang ang pinakamalaking premyo ngayong araw ay isang bagay na walang nakahula ng tama. Lot numero 1. Ako, si Beijing ng pamilya Chen. Kasali ako. Ginang Bai, magtaya ka sa numero 1? Hindi ka ba natatakot na malugi ng husto? Ano ba ang alam mo? Ang lalaking katabi niya ay si Zhu Feng. Noong nasa internasyonal na katubigan, tinulungan niya si Beijing na manalo ng 800 milyon. 800 milyon. Bakit hindi ko naisip yon? Sabi nila ang numero 1 ay hindi mananalo ng jackpot. Bakit hindi ako, katulad ni Ginang Bai, na kumuha ng malaking panganib? Ginang Bai, sigurado ka bang number 1 yan? Siyempre. Lahat. Tayo na lang ang natira, ang mga huling nakatayo. Di buksan na lang natin. Imperial Green Jade. Imperial Green yan. Imperial Green. Yaman na tayo. Imperial Green. Number 1 nga talaga. Oh, G-Bai. Ang swerte mo talaga, G-Bai. Mukhang mula ngayon sa mundo ng Jade. Kapag kasama si Zhou Feng, baka hindi na tayo makakita ng magandang Jade. Congratulations, G-Bai, sa pagkapanalo ng top prize. Ang batong ito ay sayo na. Teka. Siya nga, gaya ng inaakala ko. Ngayon, ang pagdedeklara na ang batong ito ay kay G-Bai na, hindi ba't medyo maaga yon? Sino yan? Hindi ko pa siya nakikita dati. Parang nakita ko na siya sa Gathering Dragons Pavilion. Pero hindi ako sigurado. Xiao Cheng. Inay, kung hindi ako dumating ngayon, baka habang buhay nang nasa kamay mo, ang pamilya Chen, imposibleng mabawi. Kaya pala siya ang anak ni Boss Bai. Kaya pala pamilyar ang itsura.
Siya nga. Ang suot niya ay ibang-iba sa karaniwan. Mukhang, ang dalawang ito, mag-ina, ay hindi magkasundo. Xiao Cheng, ang ibig mong sabihin, ang dahilan kung bakit ka narito, ay para makipag-agawan sa akin para sa batong ito. Inay, sa lahat ng mga taong ito, magaling ba ang pagganap ko? Bilang masunuring anak, tama. Narito ako ngayon. Para talagang makipagkompetensya para sa batong ito. Miss Bei Cheng, alam mo ba ang ginagawa mo? Siyempre naman. Zhou Feng, pag-isipan mo, halos matagal na tayong magkakilala. Aminado ako, kahanga-hanga ang galing mo sa paghusga ng bato. Ngunit ako, si Bai Cheng, ay hindi rin basta-basta. Ah, Pasensya na, inay. Ang batong hilaw na pinili ko, ay isa ring. Xiao Cheng, gagawin mo ba talaga ito? Bakit hindi? Ang pamilya Chen ko ay nasa kamay mo na. Ilang taon na ngayon, naniniwala akong, mas alam mo iyon kaysa paninuman. Bai Jing, sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang magtagumpay kang makuha ang Imperial Green, at hindi kita hahayaang maging isang hadlang na hindi ko kailanman. Bei Cheng. Si Kilres Chen ang iyong inang tunay. Hindi mo ba binibigyan ng paraan ang sarili mo? Ano pang paraan ang natitira para sa akin? Sa lahat ng mga taong ito, ibinuhos ko ang lahat ng meron ako, lahat ng impluwensya at yaman ko, dito. Wala na akong iba pang puhunan. Ang layunin ko ay palaging mabawi mula sa kanyang mga kamay ang lahat ng pag-aari ng pamilyang Chen. Bai Jing, alam mo ba, ang sistema ng pananalapi ng conglomerate mo ay naipasok na ng mga taong inilagay ko. Alam ko, para sa pirasong jade na ito, malaking halaga ang inilabas mo. Kung gusto mo pang makipagkompetensya sa akin, sa ngayon, wala ka ng puhunan. Ano ang sinabi mo? Ang pagpapasama ko sa iyo para pumili ng bato ngayon, ay hindi lang para tulungan ka, para rin sa sarili ko. Dahil ngayon, kasama ang Jungsun at lahat ng conglomerate sa pangalan ko, isinugal ko na ang lahat. Kung mabigo ako ngayon, wala na akong matitira. CJ, Res Chen, kung ganoon ang sinabi mo, anong dahilan pa para tumanggi ako? Huwag kang mag-alala, yan Res Chen, makalipas ang isang linggo, makukuha mo ang gusto mo. Mabuti. Hahaha. Bai Jing, hindi mo inaasahan ito, di ba? Inilabas mo ang lahat ng meron ka sa pirasong jade na ito, ngunit ako. Para sa araw na ito, 6 na taon akong naghintay. Para sa pirasong ito, $1 bilyong ang tinaas ko. Bai Jing, ang likidong pondo na hawak mo ngayon. Kaya bang magtaas ng mas mataas na presyo kaysa sa $1 bilyong? Kung hindi mo kaya, oras na para ibalik mo. Ikaw, Ano pang hinihintay mo? Ay anunsyo mo na ang resulta. Sino ang tunay na may-ari ng batong ito? Ang may-ari ng batong ito ay Bai Jing, Boss Bai, ano ang sinabi mo? Ang bato niya ay nagkakahalaga lamang ng $800 milyong. Tinalo ko siya ng $200 milyon. Bakit siya ang dapat makuha ang bato? Imposible. Talagang imposible ito. Sigurado na ako na ang lot number 1 ay maglalaman ng Imperial Green Jade. Paano naging number 11? Paano ito nangyari? Hindi ako nagkakamali. Para sa batong ito, inialay ko ang lahat ng meron ako. Bakit nauwi sa ganito? Dahil, ang piraso ng batong ito, ay dumaan muna sa kamay ko. Ano ang sinabi mo? Kaya pala, nagtulungan kayo para dayin ako. Kayo ang unang nanloko sa amin. Bei Cheng, mula pa noong 6 na taon ang nakalipas, nang ang hipag ko ang pumalit bilang pinuno ng pamilya Chen, may hinanakit ka na.
upang gibain ang kanyang kapangyarihan at mabawi ang pamumuno sa pamilya Chen. Hindi ka nag-atubiling makipagsabuatan sa taksil ng pamilya Chen. Si Chen Yongsheng mula sa loob at labas. Hindi mo lamang inagaw ang mga batong binili niya, pinakialaman mo rin ang mga ito bago muling ipinagbili sa aking ama. Ginawa mo ang lahat ng ito. Hindi lamang dahil ang aking ama ay dating mula sa pamilya Bai. Pinatay mo ang aking ama at inilagay ang marka ng orkidyas para ituro sa aking hipag. Lahat ay sa pagtatangka na gamitin ang aking pagnanais na maghiganti para ipaghiganti siya. Sayang, lahat ng iyong mga plano. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Ano ang sinabi mo? Siya nga si Chen Yongsheng, ang nasa likod niya. Impossible. Talagang imposible. Paano pwedeng siya? Ang taong pumatay sa aking ama. Paano pwedeng siya? Zhou Feng, sigurado ka ba sa sinabi mo? Ay totoo. Zhu Feng, alam ko ang sinasabi ko ay mahirap para sa'yo tanggapin. Pero si Bei Cheng ay ang nasa likod ni Chen Yongsheng. Zhu Feng, sa pagkakataong ito, kailangan kong biguin ka. Ang pagkamatay ng aking ama. Ipaghihiganti ko ito. Sandali. Zhou Feng, hindi ako ang tipo na magtatakip sa sarili kong tao. Kung si Bei Cheng ay talagang gumawa ng mga bagay na ito, tiyak na ako ay sisiguraduhin na magkaroon ng katarungan. Zhu Feng, Magsisimula na akong maghanda para sa isang pampublikong subasta sa loob ng bansa. Sabay tayong pupunta noon. CJ, Kaya, alam mo pala ang katotohanan simula pa. Kaya, sinadya mong isali ako dito. Bihira para sa akin ang mag-set up ng ganitong perpektong bitag. Dapat ngayon ay isang perpektong siklo. Ano ang karapatan mo para gambling ang aking mga plano? Bei Cheng, Bakit ako magsisisi? Beijing, ang posisyon ng pinuno ng pamilya Chen ay sa aking ama. Ang karaban ay sa kanya rin. Bakit nang mamatay ang aking ama, lahat ay napunta sa iyo? Ang apelyido ko ay Chen. Lahat ng pag-aari ng aking ama ay karapat-dapat na sa akin, si Chen Sheng. Ikaw, isang dayuhan. Anong karapatan mo para umupo bilang pinuno ng pamilya Chen? Lahat ng ito ay pag-aari ng aking pamilyang Chen. Lahat ay sa aking ama. Hindi. Lahat ay akin. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya Chen at ang karaban. Lahat ay akin. Akin yan. Ha ha ha. Akin yan. Lu Tu, Mingzi. Dalhin mo siya. Akin yan. Ihatid mo siya sa pulisya. Hey hey hey. Ha ha. Aalis ka na talaga? aalis ang tren sa loob ng 2 oras. Malapit na itong umalis. Pero kung aalis ka, paano naman ang Three Baozhai? Naibigay ko na ito kay Laoyang. Siya na ang boss ngayon. Si Laoyang ay isang bastos na tao. Hindi niya alam kung paano magpatakbo ng negosyo. Kung may oras ka, baka pwede mo siyang bigyan ng mga payo. Ikaw, dahil napakaalaga mo sa iyong kapatid, bakit mo iiwan ang trabahong ito? Wala akong magagawa. Ito ang huling hiling ng aking ama. Sinabi ng aking ama, ang pagsusugal sa Jade ay hindi kailanman isang negosyong maaari mong patakbuhin sa pamamagitan ng kasanayan lamang. Dahil 9 sa 10 taya ay panloloko. Eldeneth, totoo yan. 9 sa 10 taya ay panloloko.